Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate, House Speaker Martin Romualdez and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesfundo and the Honorable Justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Lucas Bersamin and the members of the Cabinet, of course, the First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, mga minamahal kong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda ang mga statistikang ito, wala itong kabuluhan sa ating kababayan na hinaharap ang realidad na mataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, pwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig ang siyang nagdidikta ng presyo. Punso nito, halimbawa, ng gera, problema sa supply, at pwersa ng kalikasan tulad ng El Nino na naranasan din sa ibang bansa. Subalit, hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayan na bibigatan sa presyo ng bigas. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Sa kabila ng mga hamon ng ating kinakaharap, nasaksihan natin ang pinakamataas na ani ng palay sa bansa nitong nakalipas na taon. Umalo ito sa lagpas 20 milyong tonelada, ang pinakamataas na ani mula noong 1987. Gayunpaman, ang ani na ito ay katumbas lamang ng 13 milyong tonelada ng bigas. Kulang pa rin ito para sa ating pangangailangan na 16 na milyong tonelada ng bigas, kung kaya't napipilitan tayong mag-angkat. Ngunit, lokal na produksyon pa rin ang ating mas bibigyan ng halaga. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali, at mapalakas ang produksyon mula sa pagpunla, pag-ani at paghuli hanggang sa pagbiyahe at pagbenta upang maiwasan din ang pagkasira ng mga produkto. Itong nakalipas na taon, higit 100 milyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at pataba nang ipinamahagi sa mga magsasaka. Namigay rin ng pamahalaan ng mahigit 300,000 inahin upang ito ay maparami. Para naman sa mga mangingisda, mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka ang napamahagi. Makakatulong din ang mga ginawa at inayos ng mga fish port at cold storage upang masuportahan ang kanilang industriya. Bukod pa sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagpupunan ng sapat na puhunan. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkakas. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Because of compelling emergency reasons such as illegal price manipulations via borders and smuggling, we were constrained to temporarily implement mandated price ceilings on rice. We also extended the reduced tariff rates to facilitate the importation of rice, corn, and pork until the end of this year. Tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na ang mga ito ay pawang pang-dipitang solusyon lamang.
reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawan sa mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy din at pinapipilis pa natin ang pagkakahati-hati ng Collective Certificate of Land mga Ownership katropa, Board nanonood tayo ng State of the Nation ng ating Presidente Bongbong Pinamamahagi Marcos. na rin ang mga Certificate of Donation kaugnay Pinapakinggan natin kung ano yung mga natapos na accomplishment sa kanyang pamamahala itong 1 taon na to na dumaan. Then, tingnan natin kung na-resolve pa rin ang mahigit 70,000 nakuha niya yung kanyang promise ng kanyang State of the Nation ng nakaraang taon. Matagal nang nakapindig bago pa man pumasok ang administrasyon. Through modernized customs procedures and heightened enforcement efforts, more than 2.7 billion pesos worth of smuggled agri-fisheries products have been seized, preventing them from entering the market and negatively influencing prices. Bilang leksyon, ang mga nasabat na kargamento ng bigas ay agad nating ipinapamahagi sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganon din ang sasapitin ng lahat ng mga ipupuslit ng mga bigas. Ang ibang mga produkto naman ay ating sisirain o susunugin, bukod pa sa pagkakakulong sa mga mahuhuling mga salary. Soon, we will be implementing the pre-border technical verification and cross-border electronic invoicing of import commodities. This will send a strong message that we mean serious business. To reduce the necessary business costs, local government units no longer collect fees and charges from motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads. On the same principle, LGUs have been strongly urged to refrain from collecting similar fees for the use of local roads. Nagsilbing kaagapay ng taong bayan ang kadiwa sa panahon na mataas ang presyo ng pagkain. So mga katropa, thank you very much sa inyong pagsubaybay. Pansamantala, i-off natin ang ating video. Tayo magpo-focus sa panonood natin sa ating Pangulo, kay President Bongbong Marcos. So mga katropa, thank you very much for watching. And Ganado TV, see you on my next vlog. Matapos